Ano yung feelings ng person mo para sa'yo? So, we will see kung ano yung nararamdaman ng iyong person towards you. This is a general reading, so pwede kayong makarelate, pwedeng hindi, okay? So, just take what resonates. Let's see. Situation, judgment. So, may nagbabago sa relationship ninyo. Pwedeng may nakarealize, no, ng sitwasyon nyo. Pwedeng may nagbago ng ugali. Oo. Pwedeng yung person mo nagbabago na yung ugali or ikaw nagbabago na yung ugali mo towards your person. So, this is your situation. Tingnan pa natin. Ooh, Five of Cups. May losses, no? So, yung iba rito, pwedeng malungkot kayo. Currently, malungkot kayo sa sitwasyon ninyo sa inyong person or pwedeng nagkaroon na rin ng separation dito eh. Merong nagmumukmok, may malungkot. Iniisip niya or inaalala niya yung mga nangyari sa past. Tingnan pa natin. Ang heavy ng energies na to. I also see someone here na pwedeng meron pa kasing ibang person na involved dito, especially sa side mo, na merong interest sa'yo or hindi to yung person mo merong another person na may interest sa'yo. At nalulungkot siya sa nangyayari sa'yo and at the same time, parang gusto niya na sana siya na lang yung mahalin mo or gustuhin mo. Okay. Let's see, ano pa? Current situation. Okay, tatakpan natin kasi medyo baka ma-flag tayo. So meron ditong, this is the devil card, no? So the devil card is about temptation. So maaring may temptation sa relationship, may nagloko, may natukso. Yung iba naman sa inyo, this can be a toxic relationship, toxic situation na nasa cycle kayo na parang paulit-ulit yung problema. Tapos mag-aayos kayo, akala nyo okay na, pero ang totoo, parang isinantabi nyo lang. Yung problema, hindi nyo talaga nasolusyonan. Okay? Kasi baka ma-flag tayo, may naked dito na sa drawing. Anyway, tinan pa natin. Feelings ng person, current situation. Diba? What did I tell you? May seduction. Meron ditong natukso. Third party situation. Para kasi siyang apat eh. Alam mo yun, na tipong, let's say, ikaw, there's another person, yung person mo, romantic partner mo, na nagkaroon kayo ng problema because of a third party situation. And then, ikaw naman, merong person na naghihintay na magustuhan mo or pansinin mo. Someone is also attracted sa'yo. Meron ditong paradise, happiness, expansion. So, I feel like you just want to be happy sa relationship na meron ka ngayon. Kaya lang it seems na parang hindi mo magawang maging masaya. Pwede kasing yung nalaman mo sa panloloko niya is tinatry mong intindihin pero hindi mo makalimutan, hindi ka makamove on doon. Okay, natin natin kung ano yung feelings ngayon ng person mo towards you. Iniisip ka ba niya? Mahal ka ba niya? Ano na nangyayari? Ano yung feelings ng person ng collective? Merong energy rito ng Capricorn. Ang lakas ng Capricorn. Oo. Scorpio. Okay. Ano yung feelings ngayon? Ano yung feelings ng person? Ng collective? Ano yung feelings ng person ng collective?
Devastated, gumuho yung mundo niya. Na kahit na siya ay nagloko, alam rin niya sa sarili niya na malaki yung nawala sa kanya. Malaki yung gulo na nangyari. Mahal ka pa. Uy, nako, nag-relapse na yan. Mahal ka pa ng person. Minsan pag inisip mo, ay kung mahal ka, bakit nagloko? 'Di ba? Bakit gano'n? Yun yung ang hirap intindihin eh, no? Explain nyo nga, yung mga may experiences dyan ng pagloloko. Bakit kayo nagloloko? Kung mahal nyo pa rin naman yung person nyo, anong tawag doon? 'Di ba? Nakakaloka. So, meron ditong Gemini energy, Aries energy. Ano yung nararamdaman ngayon ng person, ng collective? Magbabago na daw siya. Ito yung lumabas kanina, yung judgment sa ano, parang situation ninyo. So, pwedeng this person is trying na ayusin, kausapin ka, at ikaw, parang ganun din yung gusto mo sanang mangyari. Kaya lang parang hindi mo malubos maisip na nagawa niya sa'yo yun at hindi ka rin makamove on. As in, gulong-gulo yung isip mo. Gusto niya magbago. Sana magbago siya, di ba? Oh, tingnan natin, feelings ng person mo. Ano yung feeling? Oh, yun, nulaglag. Oh, healing heart. Healing heart. Um, healing from heartbreak. Nagtatry siyang mag-heal. Oh, siya ba talaga nag-heal, no? Siya na ngayon third party. Freedom. Freedom from toxic situation. Alam nyo kasi, minsan kahit mahal pa ng isang tao, pero toxic na yung situation, hindi na rin kasi maganda na magstay sa ganong relationship kung pareho nyo nasasaktan yung isa't isa at nakakaapekto na kayo sa mental health ng bawat isa. So, even if this person still loves you, mahal ka pa, wala siya sa maayos na sitwasyon ngayon eh. This person is devastated. Gusto niya maayos, pero gusto niya munang mag-heal. O siya talaga yung gusto mag-heal. Siguro hindi rin niya sinasadya na masaktan ko. Ewan ko. May ganun ba? Pag nagkaroon ng third party, hindi sinasadya. Love ko. Oh my God, tatawag to sa'yo. Gusto ko niya kausapin. Magte-text, magme-message, tapos bibigyan mo ng chance. Magiging marupok ka. Magre-relapse ka kaagad. O, nasa sa'yo yon. Aha. Hammer. Oh my goodness. Sabi dito, sabotage. Pasensya na at malabo ang mata ko kaya hindi ko na yan masyadong makita dito. Sabi dito, sabotage, interruption, working on it. Gusto niya ayusin yung relationship ninyo. Tatawag to para ayusin yung relationship ninyo. Pero kailangan muna mag-heal kayo. Oo. So, syempre, nasa sayo yan kung bibigyan mo pa ng chance sa buhay mo. So, let's see. Tingnan natin. Saan papunta tong relasyon na to? Saan papunta ang relasyon ninyo? Saan papunta ang relasyon ng collective? Communication. New beginnings. Tingnan natin. Queen of Pentacles. Malakas yung energy ng Taurus, Virgo, Capricorn. Meron ding Gemini, merong Scorpio, tsaka Aries. Pero it doesn't matter, no? Kahit ano pang zodiac sign yan, as long as makaka-resonate ka dito. I feel like this person, pwedeng maaring yung puntahan ng relasyon nyo is unti-unti, dahan-dahan pag-uusap. Magsisimula muna kayo sa pag-uusap at mas magiging practical kasi yung destinasyon ng relasyon nyo eh. Kung ano yung practical sa inyo with the Queen of Pentacles. Ang OA ng reaction ko kasi nagugulat din ako eh. Two of Cups. Reconciliation. Eventually, may naputol yung reading.
Lumampas ako sa 10 minutes. Ayun, so yun nga, magkakaroon ng reconciliation 'to, may pag-uusap. At I think mas pipiliin niyo yung practical na side ng relationship ninyo, especially kung halimbawa may mga anak kayo o kaya you feel like hindi ka pa stable para umalis sa relationship na 'to and mas practical na magkasama kayo together. So, puwede rin naman gano'n or talagang mahal niyo pa yung isa't isa, okay. So, that is your reading. Puwede kayong mag-subscribe or mag-like, mag-share at mag-follow for more videos. Bye.